Yung pera, sabi, tsaka yung pangarap mo, pwede mo pambalikan yan. Yung buhay mo, hindi mo na Tama. maisasalba. Ako po si Angelica Yadaw, OFW. Ako po ay nakatira sa Quezon City. Ako po ay massage therapist since 2017. Then po, this year po, nagbalak po ako mag-abroad. Then pinalad po sa Slovakia, sa Europe. Tapos po, massage therapist po ako doon sa 4-star hotel. Na-massage ko po ay mga giants. Sa point na po ako na nasa tulugan ko, nagtumawag po ako sa manager ko, hindi ko naigalaw yung kalahating katawan ko. Doon po ako natakot, akala ko na-stroke na ako or na-paralyze na ako. Sabi ko, ano kaya nangyari sa akin? Then sabi ko gano'n ng doktor, next year pa daw po ako. Sabi ko gano'n, tatagal pa ba ako? Tapos po, tumawag ako sa pamilya ko, sabi ko gano'n, ayoko pang umuwi. Sabi ko gano'n, kakayanin ko pa dito. Pero hindi na ako pinayagan magtrabaho. Nung araw po na yun, sabi ng doktor, stop working now. Tapos sinabi na po sa employer ko na hindi ako pwede magtrabaho. Dahil po talaga walang tigil eh. Halos talaga 20 pads a day. Tumawag ako sa family ko, sabi ko gano'n, ayoko pang umuwi. Sabi niya gano'n, ganyan na yung sitwasyon mo. Hindi ka pa umuwi. Sabi niya gano'n, yung pera, tsaka yung pangarap mo, pwede mo pambalikan yan. Yung buhay mo, hindi mo na maisasalba. Tapos doon po ako nag-isip-isip. Yan nga po, nung napauwi po ako, bali po, minonitor na po ako ng OWA Milan, si Ma'am Bergado, sa tulong po ni Ma'am Luli Arroyo. Yung po, doon po kasi ako nag-message na hindi ko na po kaya, gusto ko po umuwi. Tinulungan po nila ako para po ma-convince yung agency ko po na mapauwi ako. Tapos po nung nandito na po ako sa Pilipinas, nakamonitor pa rin po sila sa akin DMW OWA. Tapos po si Ma'am Bergado, sila Sir Delmer, Attorney Delmer. Tapos po nung in-schedule na po ng appointment ko dito, pagdating ko po dito, tapos in-emergency na ako. Yun na po, tapos si Doc Alfius, si Doc Mendoza, siya na po yung talagang sa akin. Nag-asikaso na. Idala ako dito, sabi ko, ayoko, sabi ko po gano'n. Pero nung nandito na po ako, grabe po, sobrang pag-aasikaso sa akin yung mga nurse, hindi ako, talaga pong yung dibdib ko, sabi ko gano'n, safe na ako dito. Kayo po yung nagdugtong ng buhay ko. Napakabuti po lang ng mga tao dito. Kung ano yung ginhawa na naranasan ko dito, gusto ko iparanas sa papa ko dahil siya po ang talagang gustong-gusto kong, kaya po ako nag-abroad, gustong-gusto kong maipagamot. Dahil gustong-gusto niya po yung makakita po siya ulit. Sobrang laki po ng pagbabago kasi po nung pumunta kami dito para po siyang kahoy. Hindi niya po maigalaw yan, nakaganyan lang. Tapos paa niya hindi rin po. Ngayon po, parang ay yabang niya na, ginaganyan-ganyan na. Tapos ginaganyan-ganyan gumaling. Sabi niya gano'n, ngayon lang ako nakakita ng ospital at mga doktor na sobrang bait, sobrang maasikaso. Sabi niya gano'n, dito sobrang panatag yung loob ko na. Pag natanong po ako, Dok, ganito, ganyan, ay nakareply na po siya agad. Sobrang bait po. Pati po mga doktor talaga, imamonitor ka dito. Sabi ko nga po gano'n, wala akong nakita ng hospital na ganito.